which is the sin of idolatry. Ang isang material na bagay ay ating sinasamba ng Diyos. Maraming mga tao, minamahal ng mga kapatid, at masasabi natin kahit nakapanalig natin sa ating pananampalataya, ang Diyos ay ang kayamanan. Tingnan na lamang natin ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Tingnan natin kung paano ginamit ang tinatawag na pilak o pork barrel ng ating mga mambabatas. Ang salapi na dapat sana'y itinulong sa mga tao at sa pag-unlad ng ating sambayanan, ibinusak ng mga sarili nating itlog sa tungkol. Sino ang mas pinahalagaan nila? Hindi ba sa ganitong pamamaraan kakalimutan na nila ng bayan ng Diyos? At ang Diyos nila ay ang sarap. Kung totoo, yung sinasabi tungkol sa paggamit ng pork barrel at ng ina. Pero huwag na tayong dumako sa ating mga mambabatas. By the way, sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ipagdasal natin ang mga namumuno sa atin. Kaya naman sa pagkakataon ito, ipagdasal natin ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Na sana'y magbalik loob sila sa Diyos. Na sana'y makilala nila ang Diyos at hindi ang kayamanan ng kanilang maging Diyos. Tungkulin natin yun na ipagdasal natin sila. Subalit ang dapat natin tingnan ang ating sarili, paano natin pinamamahalaan ang mga kayamanan o pagpapala na material ng Diyos na ibinibigay sa atin. Hindi po masama na magkaroon ng material na bagay. Hindi masama na magkaroon ng pera. Kailangan natin ito para tayo mabuhay. Kinakailangan natin na tayo kumain. At para tayo kumain, kinakailangan natin ang pambili ng pagkain. Kailangan natin ang maraming bagay para tayo mabuhay sa mundo. Kaya kailangan natin ang salapi. Subalit ang salapi, isang paraan lamang upang tayo mabuhay. Hindi tayo nabubuhay para sa salapi. Kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong tamang kaalaman. We should not be the slaves of money, but rather we should be the masters of our material possession, especially of our treasures and our money. Ang ibig sabihin nito, gamitin natin ang kayamanan ibinigay sa atin ng Diyos, katulad ng sinabi ngayon sa Ebanghelyo, upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Paano ito mangyayari? Mismong Panginoon ang nagsabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Paano natin nagamit ang kayamanan na kung pupusin ay naglalayo sa atin sa Diyos upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Kinakailangan na maging mabuting katiwala. Kinakailangan ibalik sa Diyos kung ano yung Kanya. Kinakailangan na ibahagi natin ang ating yaman, lalo na kung ito'y sumusobra sa atin, sa Diyos, sa gawain ng simbahan, at sa pangangailangan ng ating tao. We must have the spirituality of stewardship in our practice of faith. Kinakailangan ma-invite natin ang espiritualidad at pagiging katiwala ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya naman, kung Diyos ang nagbigay sa iyo ng yaman mo, ibalik mo ito sa Diyos. At hindi naman hinihingitan ka ng Diyos sa lahat. Kung pwede mong ibigay ka lahat, yun ang lahat. At dito naging santo ang maraming mga nagbigay ng kayaman. Let's talk about Francis of Assisi. Inalindan ng kanyang yaman. Naging isang pulubi na
naging isang magpapalimos para sa Diyos. Subalit hindi lahat tayo tinatawag dito. Hinihingan lang tayo na ipahagi natin sa Diyos yung para sa Kanya. Sa banal na kasulatan, sinasabi na siya sa atin, ibahagi ang ikapo ng ating mga pagpapalang material ng Diyos. 10% of what we have, we go to God. Because everything came from God, not only the 10%, but the 100% that we have, that came from God. What God is asking us through the prophet Malachi in the Bible is only to give our tithes, ang ikapo ng ating pagkain. Tingnan natin kung ano yung binibigay natin sa Diyos. Tingnan natin kung ano yung binabahagi natin sa simbahan na siyang tahanan ng Diyos. Tingnan natin kung magkano ibibigay natin sa kolekta ngayong araw na ito. Are you a steward? Ikaw ba'y katiwala ng Diyos? Ibigay mo sa Diyos yung ibibigay. Because otherwise, at the end of our life, God will ask us, magbigay ka ng sulit sa akin na ipinagkatiwala ko sa iyo. Tayo mga Katoliko, unfortunate to say, maramo tayo sa Diyos. Pinagdadamutan natin ang Diyos. Samantalang kung ano meron tayo, galing lahat yan sa Diyos. Kaya naman, ibahagi natin ang bigay sa atin ng Diyos sa Kanyang simbahan. Ang limos na ibinibigay po natin sa simbahan, ginagamit ito para tayo ay sumama sa Diyos in the worship of God. May papatayo ba ito magandang simbahan ito para sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng inyong Diyos? Ang inyong ibinibigay sa kolekta ginagamit ng simbahan upang maipahayag ang mabuting balita, the word of evangelization. Nangangailangan din ito ng Jesus. Kinakailangan ipahayag hanggang sa ating panahon, sa lahat ng lugar, ang mabuting balita ng Panginoon. God, we need your help. If you cannot help us preach, at least help us with your support, with your material support. At lalo higit, ang inyong inililibos, itinutulong sa mga tao na nangyayari. Charitable work. Ito'y gawain ng simbahan na dapat natin pagtutunan. Kaya naman sa pagkakataon ito sa pagkasahan ng ating banal na pagtutunan, tinatanong tayo ang ebanghelyo ng ating ipinahayag nito. Sino ang mas mahalaga sa iyo? Ang Diyos o ang kayaman? Sana makatulong tayo katulad ng tugon ni San Lorenzo. I believe in God,